Hello, Cancer, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin yung mga messages and energies po ninyo for the week. First card po ninyo, this is your current energy. Beautiful. This is what to embrace this week. You know, we have the Six of Swords. Anong dapat ninyong iwasan? Three of Cups. Wow. So, anong po pwedeng maging accomplishment ninyo? Five of Cups. Ang inyong potensyal na mga oportunidad or blessings na po pwedeng dumating. We have the Six of Pentacles. Wow, 666. No? Synchronicity ito. Cancer. So, anong potential no, na maging challenge ninyo this week? We have the Ten of Pentacles. At ang advice sa inyo, this is something na you need to keep in mind no, to navigate this week effectively. We have the Queen of Swords. Nagpapakatotoo dapat si Cancer. And yung theme ninyo for the week, we have the Two of Swords. So, there's going to be siguro a lot of decision making na pwedeng kakaharapin ninyo rito. Pero, ang ano lang dito sa inyo, yung challenge lang siguro sa inyo dito, parang hindi pa kayo handa, 'di ba, na magdesisyon. Hindi pa kayo ready to make a decision because it's either hindi ninyo or pinipili ninyong hindi tignan muna yung talagang sitwasyon ninyo or napagod na kayo kakaisip or ayaw nyo pa talagang tignan, no? Yung inyong totoong sitwasyon sa ngayon. Maybe parang dinideny muna ninyo sa sarili ninyo. Dinideny pa ninyo sa sarili ninyo, no? Na tignan ang totoong sitwasyon kaya hindi kayo makapagdesisyon or talagang ayaw nyo pang magdesisyon, no? So, depende yan sa inyong sitwasyon. But definitely, whatever this decision making is na kinakaharap ninyo or kakaharapin ninyo this week, parang isasantabi nyo muna yan, no? Pipiliin ninyong deadmahin muna or hindi nyo muna papansinin, no? Yung gano'n, no? Yung hindi muna kayo magte-take action towards that. So, yung current energy ninyo is Six of Cups. Yan, Six of Cups is about parang meron travel dito. You know, Six of Cups is also something na you are trying to reconnect, no, with your past. Maaaring nagre-reminisce ang iba sa inyo rito, Cancer, sa inyong mga nakaraan. Maaaring ngayon nagninilay-nilay kayo, nagmumuni-muni, nag-i-emote, no, parang ganon. And naaalala ninyo or binabalikan ninyo yung mga memories ninyo when you were a child pa, when you were a kid, or po pwede yung mga masasayang araw ninyo in the past with family, friends, mga ganon. So, maaring yan ay inyong binabalik-balikan sa ngayon. Maaring yan ay yan ang inaalala ninyo. So, with that, po pwede, no, na ang iba sa inyo dito sa pagkamis ninyo sa mga nakaraan, po pwedeng kayo ay magdedesisyon na umuwi. Po pwedeng kayo magdedesisyon na bisitahin ang mga kaibigan ninyo, kung ang mga kaibigan ninyo namimiss ninyo or kapamilya, you are siguro going to travel, no, to be with them. You are going to travel to to visit them, no? Yung ganon. Kaya, good luck sa iyo dyan. And, since, dito muna tayo sa synchronicity before I go on, kasi kanina pa to nasa isip ko. So, we have 3 sixes, no? Six of Cups, Six of Swords, tapos Six of Pentacles. So, that is an angel number, no? 666 is an angel number. At saka, number 66, double numbers, that is definitely synchronicity. Kaya I suggest Cancer, no, please look up for the meaning of number 66 and angel number 66 and angel number 666. Pakitignan po ninyo, you know, i-google po ninyo yan or even dito sa YouTube, marami na din yung mga vlogs dito and articles sa
sa Google ang nag-explain ng mga ibig sabihin ng number meanings, no? Whether that is numerology or angel numbers, pakibasa po ninyo. No? Hanapin nyo po ang ibig sabihin nun kasi mas marami pang insights, information, inspiration na gusto ng spirit na mabasa ninyo, na malaman ninyo. No? And that could guide you, help you, na makatulong, no, sa inyong sitwasyon sa ngayon. So, we have Six of Swords, which is, this is what you need to embrace sa ngayon. Yung Six of Swords energy. So, this is about travel, no? So, ang iba siguro sa inyo is going to leave the place kung nasaan man kayo sa ngayon. Po pwedeng related yan dito sa Six of Cups. Po pwedeng meron kayong pasyal, meron kayong uuwian, meron kayong bibisitahin, pwedeng ganon, or relocation, no? Pwedeng kayo ay magra-relocate somewhere to a new place. And also, you are relocating, siguro ang iba sa inyo, relocating because po pwedeng meron kayong tatalikuran, meron kayong iiwanan, you're going to leave something behind you or someone behind you. Po pwedeng trabaho yan, po pwedeng career, po pwedeng pamilya, po pwedeng jowa ninyo, no? So, depende sa inyong sitwasyon. But because kung saan man kayo manggagaling, saan man kayo aalis, that is something, no, na magulo ang sitwasyon na ito. This is something na hindi ito nagdudulot ng komportableng pakiramdam sa inyo. But pwedeng it is a toxic situation or a toxic person that you're dealing with, or pwedeng very unhealthy na ang situation na to. Kaya kayo ay aalis na. Kaya iiwanan nyo na yung sitwasyon na ito, no? So this is what you really need to embrace right now. Otherwise, 'di ba? Kung kayo ay magi-stay pa longer sa sitwasyon na 'yan, baka talagang hindi na maganda ang magiging pakiramdam ninyo, o hindi na magiging maganda ang sitwasyon ninyo. Kaya ngayon siguro na maiisip nyo na it's about time na for me to go, it's about time na for me to leave this job, leave this person, kung jowa ninyo, or yung kung anumang sitwasyon na yan, go for it. Okay? Kung sa pakiramdam ninyo, ito na yung tamang panahon for you to leave, then go for it. Wag na kayong magpa-mamaya-maya na, wag na kayong magpapabukas pa, because the opportunity might slip away from you. Diba? So, definitely, tignan ninyo. This is very calm waters. Tignan mo to. Magulo, diba? Maalon, na yan. So, at marami ng sama ng loob ang pinagdaanan ninyo dyan. Marami ng pagod, hirap, no, sa isip, sa katawan, ang pinagdaanan ninyo dyan. Kaya, now that siguro you are going to take advantage of those opportunities na meron kayo sa ngayon, to leave that situation, then leave. Okay? So, Three of Cups, ito naman yung dapat ninyong iwasan, no? So, siguro dapat, kasi si Three of Cups, this is about celebration, this is about, occasions, 'di ba? Baka meron ditong mga party, mga ganon, So, ito yung dapat mo nang iwasan ninyo sa ngayon. Maybe now is not the perfect time to be in a social gathering. Baka now is not the perfect time to gather with other people, 'di ba? Makipagsaya, makipag-party. So, siguro hindi muna ito ang dapat ninyong anuhin ngayon, pagtuunan ng pansin. There could be better or other situations na mas makakatulong sa inyo, mas makakapagpaganda ng inyong sitwasyon, diba, na dapat ninyong pagtuunan ng pansin rather than makipag-party, rather than mag-umattend ng mga social gatherings, no? So, yun. Five of Cups, this is the accomplishment, no? So, siguro, kasi si Five of Cups is about, this is about sadness, this is about, ang iba sa inyo may be dwelling on what you don't have, or kung ano ang wala kayo, may mga pinaghihinayangan kayo. So, maaari, no, na this could be an accomplishment para sa'yo if you are going to leave this situation behind you. So this could be related, no, yung kung ano man ang pangyayari dito, ano man ang kinakalungkot ninyo, ano man yung ikinakagulo ng isip ninyo, whatever this is, no, na situation sa Five of Cups, this could be related to Six of Swords.
no? Dahil kayo ay iiwanan mo na ang sitwasyon na yan, kung ano man yung nagpapalungkot sa'yo, nagpapahirap sa'yo, whatever that is, na parang struggle para sa'yo, you know? Pag iniwan mo na yan, pag nag-decision ka na na mag-move on ka na, then that could be, talaga sa'yo, success yan para sa'yo. That could be an accomplishment para sa'yo. Kasi, maaring matagal mo nang iniisip na gawin nito. Matagal mo na tong iniisip, pinaplano na umalis ka na sa sitwasyon na yan. 'Di ba? And now that you are going to take action towards that, na talagang tatalikuran mo na, tatapusin mo na yung chapter sa buhay mo na yan, then maybe, 'di ba? It will be an accomplishment para sa iyo. It's going to be success para sa iyo. Na finally papalayain mo ng sarili mo from being trapped in a very unhealthy situation. Okay? So, si Six of Pentacles naman, this is the possible blessings, no? And opportunities that might come your way. So, meron tutulong, no? This is generosity energy, si Six of Pentacles. So, merong tutulong sa iyo if you are the one who needs help, or kung kayo naman yung benefactor, kayo naman yung merong maitutulong, kayo naman yung merong maibibigay, then maybe you are the one who's going to extend your hand naman para makatulong sa iba. So, kasi si Six of Pentacles, generosity energy to, and there are two sides, no, sa generosity energy. Sometimes ikaw yung nagiging benefactor, ikaw yung tumutulong, ikaw yung nagbibigay, ikaw yung nagdo-donate, and sometimes ikaw din yung nangangailangan. So, pwedeng nandito kayo sa both ends ng Six of Pentacles. There are things, siguro, may mga ilang bagay or area of life na kailangan mo din ng tulong galing sa iba, or pwede rin, no, na meron ka ding pwedeng ibigay, meron ka ding ibang pwedeng ma-share din sa iba. So, pwedeng gano'n ang ganap dito. And, maraming pentacles, no? Maraming pentacles dito. So, maraming pera. So, it's either kayo yung makakatanggap ng pera sa ngayon, or baka kayo itong babaeng ito na ikaw yung matutulong, ikaw yung magiging generous ngayon na mag-share ng inyong financial blessings, ng inyong resources. So, for most of you, no, maaaring magkaroon kayo dito ng abundance, no? Abundance and prosperity na might come your way, no? At pwedeng merong mga pera, cold cash talagang dadating, and that would give you also an opportunity, no, for some of you. Maaaring ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon para kayo ay makabayad na sa utang, kung meron kayong pagkakautang, magkakaroon na kayo ng pagkakataon na ma-experience ninyo yung financial comfort and the financial stability, yung ganon, no? With the help of other people. So, good luck po. So, yung Ten of Pentacles ninyo is the obstacle, or posible, no, na ito yung maging challenge ninyo sa ngayon. So, Ten of Pentacles is about wealth, no? This is about wealth, this is about financial gain, this is about financial future, establishing your financial future, of financial security and stability. Maaring ito yung pagpupukosan ninyo sa ngayon, 'di ba? But it could be a challenge para sa iyo, para magawa ninyo 'yan. Kasi pwede, no, yung napipick up ko dito, pwedeng meron ditong mga mga kumukontra, or pwedeng meron ditong dadating na expenses siguro na hindi ninyo ini-expect, 'di ba? Maaari, no, na meron kayong mga kapamilya na merong pagkakagustusan. Merong instead na yung pera ninyo na dumating sa'yo, instead na yan ay ilagay na ninyo sa investment, ilagay na ninyo sa bangko, kasi nga, 'di ba, nag-establish kayo ng inyong financial future, financial security and stability ninyo. So, pwede, no, na yung budget ninyo para doon, baka yan ay magamit ninyo sa iba, because pwedeng
po pwedeng merong mga pangangailangan, no? Ang mga surpresang pangangailangan, mga hindi ninyo inasahan, mga wala sa plano na pagkakagastusan ang inyong mga kapamilya. Kaya kailangan ninyong ilagay doon yung pera na dapat ay i-save muna ninyo. Or probably then, no? Po pwedeng meron kayong investment na gustong pasukin, and it could be hard para sa iyo, no, na pasukin ang investment scheme na yan because maybe may mga pagkontra may mga contradictions ang iba ninyong kapamilya dito, no? So po pwedeng ganun ang ganap. With the Queen of Swords, no, ito naman yung advice sa inyo ng Spirit. This is something that you need to keep in mind, no, para manavigate ninyo ng mas maayos, mas maganda ang inyong sitwasyon ngayon, this week, no? This is being true to yourself. No, this is being true to yourself. This is the time that you need to communicate clearly, effectively, and efficiently. Kasi baka in the past, maaaring kayo ay nahihiya, no? Maaaring kayo ay nahihiya na mag-express ng sarili ninyo. Baka kayo ay nahihiya na magpahayag na kung ano ang totoo ninyong nararamdaman, or magpahayag ng totoo ninyong saloobin, or kung ano man ang totoong nasa isip ninyo, tumatakbo sa isip ninyo. Maaring nahihiya kayong i-express yun. Maaring nagdadalawang isip kayo na anuhin ito, no? Iparating, no, sa ibang tao. So but now, yung advice sa inyo ng Spirit, this is something that you need to change. This is something that you need to do some kind of adjustment para na mas magiging effective ang pakikipag-usap ninyo, pag-express ninyo ng inyong sarili, pakikipag-communicate ninyo. Okay? So, yung ganon. So, tingnan natin kung ano yung mga mensahe pa ninyo, Cancer. And maraming salamat for subscribing to my channel, and if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And there is a join button sa baba ng video. Kung gusto po ninyong mag-member sa channel, just click that join button. And also, maraming salamat for the cross-watchers na nandito, and also sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. We have opportunities. Wow, an important offer will be made. Be prepared and dressed to impress. Ayan. So baka meron ditong dadating, no, na oportunidad na pwedeng additional na trabaho or bagong trabaho, bagong career path, may mga bagong career opportunity or business opportunity na pwedeng dumating sa inyo rito. Kaya congratulations. And also, yung readings po natin, this is also available in a podcast. Kaya pwede din yung ma-access yan at mapakinggan sa YouTube Music app. No? Meron na tayong podcast dyan. Thank you. So, your dream is a message from your loved ones. Okay? Maaari na meron kayong mga panaginip lately, or meron kayong mga mapapanaginipan during this period. Yan ay mga mensahe sa iyo ng inyong mga mahal sa buhay. Nagpapadala sila sa iyo ng pwedeng gabayan sa inyo, pwedeng kasagutan sa mga tanong ninyo, yung ganon. So, but yeah, kung ano yung mga napapanaginipan ninyo or mapapanaginipan ninyo in the next few days, yan po ay mga mensahe sa inyo ng inyong mga mahal sa buhay na nag-pass on na on the other side. Thank you po. Good luck sa inyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.